Hello, magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat kung sa mampanig ng mundo kayo naroroon. Ako nga palang muli si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in 3 Parts. Ang layunin at misyon ng aklat na ito ay para magbahagi ng ebanghelyo patungkol sa kaharian ng Diyos Ama at para ipakilala na si Kristo ay Diyos at anak ng Diyos. At ang Espiritu Santo na parating kasama ni Kristo ay ang siyang totoong Ama ni Kristo na nagsugo kay Kristo. Gusto kong basahin sa inyo ang talata ng nasasaad sa unang Juan, Kabanata 4, versikulo 1. Mga minamahal, huwag ninyong paniwala ng bawat espiritu, sa halip subukin ninyo ang mga espiritu kung sila'y mula sa Diyos. Sapagkat maraming bula ang propeta ang naririto na sa sanlibutan. Gusto kong ibahagi sa inyo yung topic ko ngayon ay patungkol sa mga pare. Ang mga pare ang siyang nagpapako at nagpapatay kay Kristo sa krus ay siyang mga bulaang propeta at antikristo. Honestly, si Kristo ay bugtong na anak ng Espiritu Santo. At ang Ama ni Kristo ay ang Espiritu Santo na lumukob kay Birheng Maria. Si Kristo ay hindi nagmula sa angkan ni Abraham. Hindi siya anak ni David. At dito sa talata ng Juan, nasasaad, talata ng Juan, Kabanata 14, versikulo 7 hanggang 10. Kung kilala niyo ako, kilala niyo na rin ang aking Ama. At ngayon nga ay nakilala at nakita nyo na siya. Gusto kong ibahagi sa inyong katotohanan na sinabi ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao at ang tao hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang o dahil sa ating sarili lang. Gusto kong ibahagi sa inyo na ang katawan ni Kristo ay templo ng Espiritu Santo at si Kristo at ang Espiritu Santo ay parating magkasama. Ang nagbibigay ng buhay kay Kristo ay ang Espiritu Santo. Ang nagsugo kay Kristo ay ang Espiritu Santo rin. Para hikayatin ni Kristo ang mga tao na magsisi, tumalikod sa paggawa ng masama, at magbalik loob sa Espiritu Santo para patawarin ng Espiritu Santo ang kasalanan ng tao at nang sa gayon, ang tao ay maligtas. At sinabi ni Filipe kay Kristo, Panginoon, ipakita niyo po sa amin ang Ama at sapat na iyon sa amin. Sumagot si Jesus, Filipe, ang tagal na nating magkasama, hindi mo pa rin ba ako kilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita na rin sa Ama. Paano mo nasabing ipakita sa inyo ang Ama? Hindi ka ba naniniwala na ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay hindi nanggaling sa akin, kundi sa Amang nasa akin. Siya ang gumagawa ng mga bagay na ginagawa ko. Dahil templo ng Espiritu Santo ang katawan ni Kristo at si Kristo hindi nabubuhay dahil sa sarili lang niya, ang Espiritu Santo na parating kasama ni Kristo ang nagbigay ng kaalaman at karunungan. Ang mga salita at mga aral ni Kristo ay nagmula mismo sa Espiritu Santo na nananahan sa katawan ni Kristo. At nasasaad sa unang Korinto, ito yung magpapatotoo na sinabi din ni Kristo na templo nga ng Espiritu Santo ang katawan nating mga tao. Sa unang Korinto, nasasaad sa Kabanata 6, versikulo 19 hanggang 20. Hindi nyo ba alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at pinagkaloob ng Diyos sa inyo? Ang ating katawan ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo na siya ring pansamantalang tahanan ng ating kaluluwa. Tayong mga tao, ang buhay natin dito sa mundo ay may simula at katapusan. Ang Espiritu Santo na nananahan sa katawan ni Kristo ay siya ring iisang Espiritu na nananahan sa ating katawan ay ang siyang totoong Alpha at Omega na siyang may gawa ng ating buhay. Ang Espiritu Santo ang may hawak ng ating buhay at hindi si Kristo. Kahit si Kristo nung siya naririto pa sa lupa, ang may hawak ng buhay niya ay ang Espiritu Santo. Nung si Kristo ay ipako sa krus, sinabi ni Kristo, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila naunawaan ang kanilang ginagawa. Honestly, yung mga pumatay kay Kristo ay mga paring saserdote na naging tagasunod ni na Moises at Abraham.
Sila yung nanghikayat sa mga tao at doon sa kay Poncio Pilato na ipako si Kristo sa krus. At sila rin yung mga pari ang nanghikayat na palabasin si Barrabas na isang pusakal na kriminal para ipalit si Kristo na siyang ipako sa krus. So pinalaya ng mga paring saserdote na tagasunod ni na Moises at Aaron, kasi si Moises at kasi si Aaron yung mga pari na nagmula sa saling lahi ni Abraham ang siyang nangangaral noon. Pero hindi nila kilala na si Kristo ay bugtong na anak ng Espiritu Santo. Yung Sabat, itinamaya ni Kristo. Nagpagaling si Kristo sa araw ng Sabat. Pero sa katuruan ni Moises, hindi ka dapat gumawa o magtrabaho sa araw ng pangilin. Pero si Kristo ay nagpagaling sa araw ng pangilin, kung kaya yung mga paring saserdote na naging tagasunod ni na Aaron at Moises at saling lahi ni Abraham ay nagalit kay Kristo. At doon sa talata din ng Juan, basahin ko sa inyo yung patotoo na sinabi ni Kristo na bago pa man pinanganak nga si Abraham, ay ako na nga. Sa talata ng Juan, kabanata 8, versikulo 48 hanggang 59. Sinabi ng mga Hudyo kay Jesus, yung mga Hudyo, ito yung mga saling lahi ni Abraham, na sa angkan ni Isaac din, na sa angkan din ni na Moises. Sinabi ng mga Hudyo kay Jesus, hindi ba tama ang sinabi naming ikaw ay Samaritano at sinasapian ng demonyo? Sumagot si Jesus, hindi ako sinasapian ng demonyo. Pinaparangalan ko ang aking ama, ngunit ako'y nilalapastangan ninyo. Hindi ako naghahangad na ako'y parangalan. May isang nagsisikap na ako'y parangalan at siya ang magpapasya. Pakatandaan ninyo ang tumutupad ng aking salita ay hindi mamamatay kailanman. Sinabi ng mga Hudyo, ngayon natitiyak naming sinasapian ka nga ng demonyo. Namatay si Abraham at ang mga propeta, ngunit sinasabi mong hindi mamamatay kailanman ang sino mang tumutupad sa iyong aral. Mas magaling ka pa ba kaysa sa aming amang si Abraham? Siya'y namatay, gayon din ang mga propeta. Ano ba ang palagay mo sa iyong sarili? Sumagot si Jesus. Kung ako ang nagpaparangal sa aking sarili, walang kabuluhan iyon. Ang nagpaparangal sa akin ay ang aking ama. At sinasabi ninyong siya ang inyong Diyos. Hindi ninyo siya kilala, ngunit siya'y kilala ko. Kung sasabihin kong hindi ko siya kilala, ako'y magiging sinungaling na tulad ninyo. Subalit kilala ko siya at sinusunod ko ang kanyang sinasabi. Natuwa ang inyong amang si Abraham nang malaman niyang makikita niya ang araw ng aking pagdating. Nakita nga niya ito at siya'y nagalak. Dahil dito'y sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taong gulang, paano mo masasabing nakita mo na si Abraham? Sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, bago pa ipinanganak si Abraham ay ako na. Nagsidampot sila ng bato upang sila'y batuhin, upang batuhin si Kristo. Ngunit nagtago si Jesus at lumabas ng templo. Honestly, ang katawan ni Kristo ay templo ng Espiritu Santo, sagradong tahanan ng Espiritu Santo na siya ring pansamantalang tahanan ng kaluluwa ni Kristo. Nung si Kristo ay naririto pa sa lupa. At nasasaad sa banal na kasulatan, ang sino mang sumira sa templo ng Diyos ay wawasakin din ng Diyos. Honestly, yung mga pumatay kay Kristo ay yung mga paring saserdote na tagasunod ni Abraham at saling lahi ni Abraham at tagasunod ni na Moises. Sila yung, kung babasahin mong Biblia, yun yung makikita nyo. Ang mga paring saserdote ang nanghikayat kay Poncio Pilato at sa mga Romano na ipapako at patayin nga si Kristo sa krus.
Pero si Poncio Pilato, sinuri niya ang pagkatao ni Kristo. At sa kanyang pagkukuro, nakita niya na malinis si Kristo at walang kasalanan. Pero pinilit si Poncio Pilato na napiliin ng mga tao na palabasin si Barabas na isang pusakal na kriminal para ipalit si Kristo na siyang ipako sa krus. Honestly, si Kristo ay hindi totoong tao. Nagkatawang tao lang siya. Sinugo siya ng Espiritu Santo para iligtas ang kaluluwa ng tao na wag mapunta sa impyerno. Honestly, ang ibig sabihin ni Kristo na hindi mamamatay, yung makikinig sa kanyang mga aral, ay yung kanilang kaluluwa ay hindi mamamatay. Dahil yung makikinig sa mga aral ni Kristo ay umiibig sa Espiritu Santo. At kapag inibig mo ang Espiritu Santo ng higit sa lahat, mamahalin ka rin ng Espiritu Santo. So yung iyong kaluluwa, kikilalanin niya ng Espiritu Santo na anak ng Diyos. At magiging kaisa ka ni Kristo sa isang iglesia ng Diyos na ang Espiritu Santo lang ang iyong kinikilala na iyong amang espiritual na siyang nagbibigay ng buhay sa sarili mo. Honestly, ang Espiritu Santo ang gumagalaw, ang nagsasalita para kay Kristo. At si Kristo nagsasalita patungkol sa Espiritu Santo. Yung mga salita na sinasabi ni Kristo ay hindi nagmula sa tao, kundi nagmula sa Espiritu Santo. Si Kristo at ang Espiritu Santo ay parating magkasama. Sinabi ni Kristo na ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo. Honestly, yung mga tao, yung saling lahi ni Abraham, dahil hindi nila matanggap ang katotohanan sa mga aral ni Kristo, at hindi nila matanggap ang katotohanan na si Kristo ay anak ng Diyos, ay siyang mga antikristo na nagpapako at nagpapatay kay Kristo sa krus. Yan yung nakahayag doon sa Old Testament. Kung babasahin mo ng maayos at kukuruin mo ng maayos yung mga salita dyan sa Old Testament, makikita mo na si Kristo ay hindi anak ni David at hindi rin lalo anak ni Abraham. Dahil doon sa ika-6 na paglikha, kung babasahin nyo ang Biblia doon sa Genesis, nasasaad doon na sinabi ng Panginoon na lilikhain natin ang tao, lalaki at babae na kawangis natin. Honestly, si Kristo ay Espiritu. At ang kinakausap sa ika-6 na paglikha ng Diyos Ama ay mga kapwa niya Espiritu at mga anghel ng Espiritu Santo. Sa ika-6 na paglikha, kung babasahin nyo at titingnan nyo ng mabuti yung Biblia, makikita nyo dyan na hindi pa umiiral si Adan. Kaya sinabi ni Kristo na bago pa man umiral si Abraham, ay nauna na ngang umiral si Kristo at kasama na siya ng Diyos Ama. Dahil si Kristo ay Espiritu. Noong ika-7 araw, nagpahinga ang Diyos Ama. At nakita nga niya na walang magbubungkal ng lupa, kaya pagkatapos niyang mamahinga, nilikha ng Diyos Ama si Adan sa alabok. At yung ibinigay na buhay kay Adan, doon sa ilong ni Adan, ay Espiritu yun ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ang siyang nagbibigay ng buhay sa tao. Kung kaya sinabi ni Kristo na ang tao ay hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang. At ang katotohanan, ang katawan na walang espiritu ay patay. Honestly, ang ating bansa ay sinakop ng mga Espanyol. Gusto kong ibahagi sa inyo kung bakit sinabi dito sa unang Juan, Kabanata 4, versikulo 1. Mga minamahal, huwag ninyong paniwala ng bawat espiritu, sa halip subukin ninyo ang mga espiritu kung sila ay mula sa Diyos. Sapagkat maraming bula ang propeta ang naririto na sa sanlibutan. Ang Ama ni Kristo ay ang Espiritu Santo. Ang relihiyong Romano-Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan sa ating bansa ay kulto ng Satanismo
at Antikristo na lumalapastangan sa Espiritu Santo, dahil ang iniidolo ng mga pari na kanilang Holy Father ay ang Santo Papa ng Romano Katoliko, hindi ang Espiritu Santo na nananahan sa katawan ni Kristo. At bilang isang tinawag ng Espiritu Santo na maging tagapagsalita niya, gusto kong ibahagi sa inyong katotohanan na ang mga pari na nagmula sa salinglahi ni Abraham at Aaron at Moises ay mga Antikristo. Sila ang nagpapako kay Kristo sa krus. Sila ang nagpapatay kay Kristo sa krus. At noong ikatlong araw, sinabi ni Kristo na mabubuhay siyang mag-uli. Dahil templo ng Espiritu Santo yung katawan ni Kristo, ang Espiritu Santo ang tumulong kay Kristo para si Kristo ay mabuhay na mag-uli sa ikatlong araw. Ang naging misyon ni Kristo ay para ipakilala ng Espiritu Santo ang nag-iisang Diyos na may gawa ng katawan at kaluluwa nating mga tao. Ang naging misyon ni Kristo ay hikayatin din ng mga tao na magsisi, tumalikod sa paggawa ng masama at magbalik loob sa Espiritu Santo. Sinabi ni Kristo kay Pedro na sumunod siya kay Jesus at gagawin ni Jesus si Pedro na yung manghuhuli siya ng mga tao. Ang ibig niya sabihin, huhulihin ni Pedro yung mga kaluluwa ng mga taong naliligaw ng landas na magbalik loob sa Espiritu Santo. Para yung kaluluwa ng tao na nagsisi at nagbalik loob sa Espiritu Santo ay maligtas na huwag mapunta sa impyerno. At bilang isang tinawag ng Espiritu Santo, ang layunin ko ay naging kaisa rin ni Kristo na hulihin ang kaluluwa ng bawat tao na tanggapin ang katotohanan na templo ng Espiritu Santo ang inyong katawan. At tayong mga tao, hindi tayo nabubuhay dahil sa ating sarili lang o dahil sa mga pagkain na kinakain natin. Lalong hindi rin dahil sa pera. Ang nagbibigay ng buhay sa atin ay ang Espiritu ng Espiritu Santo. At ang tao, kapag wala ng Espiritu ang katawan niyan, namamatay ang katawan at lumilisan dito sa mundo. Ang kaluluwa nating mga tao ay ang siyang sinalba ni Kristo sa kamatayan. Dahil ang kasalanan ay kamatayan. Ang kasalanan ang siyang orihinal na pandemya na siyang may kakayahang pumatay ng katawan at kaluluwa nating mga tao na siyang ipinahayag ko rin dito sa aklat na to. At kailangan ng tao na tanggapin ang katotohanan ng Espiritu Santo na nananahan sa ating katawan ang siyang totoong nag-iisang Diyos at amang espiritual ng ating kaluluwa na parati nating kasama ang siyang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Ang mga bulaang propeta ay mga sinungaling na naging kaisa ng demonyong si Satanas na sinungaling. Kung kaya sinabi ni Kristo nga na mag-ingat na huwag malinlang na mga bulaang propeta sapagkat ang puso nga nila ay sa halimaw at marami silang ililigaw ng landas at sinabi nga ni Kristo, makikilala mo sila base sa kanilang mga gawa. Honestly, si Abraham ay sinungaling. Si Abraham ay nangalunya. Hindi niya pinanatiling malinis ang kanyang katawan na sagradong tahanan ng Espiritu Santo dahil hindi naman sinasamba ni Abraham ang Espiritu Santo na nasa kanyang katawan na siyang kanyang totoong Diyos na nagbibigay ng buhay sa sarili niya at amang espiritual ng kanyang kaluluwa. Kung kaya, yung mga gawa ni Abraham ay puno rin ng kasinungalingan, ng kamunduhan at kalaswaan. Binaboy din ni Abraham ang sagradong tahanan ng Espiritu Santo dahil sa tawag din ng kamunduhan at kalaswaan. Kung kaya siya ay nakiapid kay Hagar na siyang naging ina ni Ismael. Nasasaad din sa banal na kasulatan na ipinagbabawal ng Panginoon ang pakikiapid at pangangalunya. Nasasaad din sa 10 utos na ibinigay kay Moises. Nasasaad din sa 10 utos na ibinigay kay Moises na huwag kang papatay. Pero kung babasahin nyo ng maayos ang Old Testament at ang Biblia, makikita nyo na
may pinatay si Moises. Honestly, si Moises, si Abraham, ay hindi naging kaisa ni Kristo sa totoong nag-iisang iglesia ng Diyos dahil sila, yung angkan nila, ang nagpapako at nagpapatay kay Kristo sa krus. Yung saling lahi nila, yung mga Hudyo. Honestly, ang Espiritu Santo, yung 1,000 taon sa ating mga tao, sa Espiritu Santo, isang araw lang yun. Yung nananahan kay Kristo na isang na Espiritu, yung Espiritu Santo, yun yung totoong ama ni Kristo na nagbibigay ng buhay kay Kristo. Yung Espiritu Santo na nasa katawan ko na siyang nagbibigay ng buhay sa akin na parating kasama ko, ay ang siyang amang espiritual ng aking kaluluwa na siyang sinasamba ko, iniibig ko ng higit sa lahat. Dahil ang Espiritu Santo, ang ama ni Kristo, ay siya ring ama ng aking kaluluwa. Ang Espiritu Santo ang nagbuklod sa akin kay Kristo na makilala ko kung sino ba talaga ang totoong ama ni Kristo. At si Kristo ang nagpakilala sa akin para makita ko ang katotohanan na ang Espiritu Santo pala ang aking amang espiritual na nasa aking katawan, ang siyang nagbibigay ng buhay sa akin. Kaya yung mga pare, hindi ko tinatawag yung Father. Lalo na yung bula ang propeta ng yung Santo Papa, hindi ko yung kinikilalang Holy Father. Dahil ang totoong Holy Father na siyang nagbibigay ng buhay sa akin na parati kong kasama ay ang Espiritu Santo na nahanoon sa katawan ni Kristo. Na siya ring iisang Espiritu na nanahan sa katawan ko. At nasasaad din sa Biblia, sa Mateo, Kabanata 23, versikulo 9. Nasasaad dito, "Huwag niyong tawaging ama ang sino mang tao sa lupa, sapagkat iisang inyong ama, ang ama na nasa langit." Honestly, ang Espiritu Santo na hindi natin nakikita ng mata, ang siyang nag-iisang amang espiritual na nasa langit, na siyang nagsugo kay Kristo, na siya ring babalik para bawiin yung buhay na ipinahiram sa tao. Sinabi ni Kristo na ang pagdating ng Diyos Ama ay parang magnanakaw, walang nakakaalam, kundi tanging ang Ama lang. Honestly, kapag babawiin na ng Espiritu Santo ang buhay na ipinahiram sa atin, ang Espiritu Santo lang ang nakakaalam noon. Si Kristo alam niya na ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay sa sarili niya. Kaya sinabi ni Kristo na sa ikatlong araw, mabubuhay siyang mag-uli. Which is nangyari yun kasi ang Espiritu Santo ang tumulong kay Kristo para si Kristo ay mabuhay na mag-uli. Kung kaya sinabi ni Kristo din na sa kanyang paglisan, sa kanyang pag-alis, iiwan niya ang Espiritu Santo na siyang magiging tutulong sa atin, na siya ring magpapaalala lang mga aral ni Kristo. Dahil yung Espiritu Santo na nasa katawan ni Kristo ay siya ring iisang Espiritu na nananahan sa katawan ng bawat tao. Kung kaya sinabi ni Kristo na there is power once you receive the Holy Spirit. Honestly, kapag tinanggap mo ang Espiritu Santo, muli kang ipapanganak sa Espiritu. At makikilala mo sa puso mo kung sino ba talaga si Kristo at kung sino yung totoong ama ni Kristo. At dahil doon, magiging kaisa ka ni Kristo na magsasalita rin patungkol sa Espiritu Santo. Kung kaya, ang naging misyon at layunin ng aklat na ito ay para ipakilala na si Kristo ay anak ng Diyos. At ang Espiritu Santo na lumukob kay Birheng Maria ay ang siyang totoong ama ni Kristo. Honestly, sinabi nga ni Kristo na mag-ingat sa mga bulaang propeta sapagkat marami ang gagamit ng kanyang pangalan ngunit ang puso nila ay sa halimaw at marami silang ililigaw ng landas. Nasasaad din sa Biblia sa Levitico Kabanata 26, versikulo 1. "Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan o magtatayo ng mga inukit na ribolto o sagradong haligi o mga batong hinugisan upang sambahin sa inyong lupain. Ako si Yahweh ang Diyos ninyo." Gusto kong ibabatid sa inyo ang katotohanan na ang relihiyong Romano-Katoliko ay dinala ng mga Espanyol. Si Ferdinand Magellan na isang Portuguese na isa ring utusan ng hari ng Espanya ang nagdala ng relihiyong Romano-Katoliko sa ating bansa.
At dahil tayo'y nalinlang ng mga leaders ng Roman Catholic, ang ating bansa ay sinakop ng mga Espanyol. Honestly, ang totoong pangalan ng ating bansa ay pinahayag sa akin ng Espiritu Santo ay Maharlika at hindi yan Pilipinas. Naging Pilipinas lang yan dahil nasakop tayo ng mga Espanyol. At yung hari ng Espanya na si Philip II, inalipin niya ang ating bansa. Yung pangalang Maharlika, binura yan at pinalitan ng mga Espanyol ng pangalang Pilipinas na isunod sa kanilang hari na si Philip II. Kaya naging Pilipinas yung pangalan ng ating bansa. Si Dr. Jose Rizal gumawa yan ng aklat ng El Filibustrismo at No Limitang Hire. At doon sa aklat na yun, ipinapahayag ni Dr. Jose Rizal yung mga pagiging sakim ng mga leaders din nga ng Roman Catholic. Kaya kinakalaban ni Dr. Jose Rizal ang mga pare. Dahil alam ni Dr. Jose Rizal na ang mga pare ang siyang nagdala ng relihiyong Romano-Katoliko sa ating bansa, kung kaya tayo ay sinakop ng mga Espanyol at namuhay namuhay sa kadiliman ang pamumuhay ng mga tao sa ating bansa. Honestly, sina Dr. Jose Rizal at yung sina Andres Bonifacio ay nakipaglaban sa mga Espanyol para sa kalayaan. Pero hindi nakamta ng mga tao sa ating bansa ang totoong kalayaan dahil namuhay pa rin tayo na under ng mga ng kultura ng ibang lahi, dahil yung relihiyong Romano-Katoliko ang siyang mas marami sa ating bansa. Which is sa Bible, ipinagbabawal ng Diyos ang sumamba ka sa mga rebulto, sa santo-santuhan at Diyos-Diyosan. Ang nagdala ng rebulto ng Santo Niño ay si Ferdinand Magellan, na isang Portuguese na isang utusan ng hari ng Espanya na si Philip II. Kung kaya ang ating bansa, ay nasakop ng mga Espanyol. Nalinlang ng mga Espanyol ni Ferdinand Magellan ang ating mga ninuno para sumambat ang mga tao sa ating bansa sa mga rebulto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan na siya namang ipinagbabawal ng Diyos. Honestly, ang Espiritu Santo na nasa ating katawan ang siyang nag-iisang Diyos na dapat lang nating kilalanin na amang espiritual na dapat nating sambahin, ibigin ng higit sa lahat. Dahil ang Espiritu Santo na nasa ating katawan ang siyang nagbibigay ng buhay sa atin at hindi yung mga rebulto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan na dinala ng mga Espanyol. Sa Exodus, Kabanata 20, versikulo 4, nasasaad dito, "Huwag kang gagawa ng mga imahe na anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin." Honestly, ang katawan ni Kristo ay templo ng Espiritu Santo. Ang katawan ko ay templo ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo na nasa katawan ni Kristo ay ang siyang totoong amang espiritual na nagsugo kay Kristo. Ang Espiritu Santo na nasa katawan ko ay ang siyang ama rin ni Kristo na nagbibigay ng buhay sa akin. Kaya ako nagsasalita patungkol kay Kristo at patungkol sa Espiritu Santo. Na pinakikilala ko sa aklat na to na si Kristo ay bugtong na anak ng Espiritu Santo at ang Espiritu Santo na nasa katawan ni Kristo ay ang siyang totoong amang espiritual at Diyos na nagbibigay ng buhay kay Kristo at sa ating mga tao. At tayong mga tao dapat nating sambahin, purihin at ibigin ng higit sa lahat ay tanging ang Espiritu Santo lang na nananahan sa ating katawan para ang ating kasalanan ay patawarin ng Espiritu Santo at nang sa gayon ang ating kaluluwa ay hindi mamatay. Kung humarap man tayo sa paghuhukom, ang ating kaluluwa ay maging handa at maging kasama ni Kristo sa kaharian ng Diyos Ama sa langit. Dahil naging kaisa tayo ni Kristo na nagpupuri, sumasampalataya at umiibig sa Espiritu Santo ng higit sa lahat. Honestly, nasasaad din sa Exodus, Kabanata 3, "Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin." Sinabi yan ng Panginoon. Sinabi nga ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao.
At tayong mga tao hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang. Sinabi ni Kristo ng kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan ng Espiritu Santo. Honestly, ang mga sumasamba sa mga ribulto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan na naging kaisa ng mga Espanyol ay mga antikristo na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Hindi sila naging kaisa ni Kristo na ang Espiritu Santo na nasa kanilang katawan ang kanilang iniibig ng higit sa lahat at kinikilala na siyang amang espiritual na nagbibigay ng buhay sa sarili nila. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. Maraming mga tao ang sarado ang kanilang puso at isipan at hindi nila nakikita ang katotohanan kung bakit sinabi ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao. Maraming mga tao ang hindi nagdinilay-nilay sa mga aral ni Kristo para makita nila sa puso nila kung bakit si Kristo nagsasalita patungkol sa Espiritu Santo. At dahil tinawag ako ng Espiritu Santo na magsalita rin patungkol sa Kanya, gusto kong ibahagi sa inyo na yung mga pare ng Romano Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan, sila ay mga bulaang propeta. Hindi kayo maliligtas ng mga pare. Dahil ang mga pare, hindi talaga nila kilala kung sino si Kristo at kung sino yung Ama ni Kristo. Hindi sila sugo ng Espiritu Santo, kundi sugo sila ng demonyong si Satanas na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Kaya hinihikayat ng mga pare na magdasal ka ng rosaryo, sumamba ka dyan sa mga santo-santuhan, Diyos-Diyosan at sa mga ribulto. Honestly, si Kristo lang talaga ang daan, buhay, liwanag at katotohanan para ang ating kaluluwa ay maligtas. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. Sinabi ni Kristo na sa huling panahon, bago pa man yung katapusan, sinabi niya na magkakaroon nga daw ng kaguluhan. Magkakaroon ng gera, maglalaban-laban ang bawat bansa, ang kaharian ng bawat kaharian, at magkakaroon nga daw ng mga taglindol, yung mga baha at kung ano-ano pang mga sakuna. Pero sinabi ni Kristo, huwag mabahala sapagkat ang lahat ng ito'y pasimula lang ng paghihirap. Sinabi ni Kristo, hindi pa itong katapusan. Ang lahat ng mga bagay na ito ay mangyayari muna bago pa yung katapusan. Sinabi ni Kristo na mahahayag ang mabuting balita patungkol sa kaharian ng Diyos Ama at iyon na ang katapusan. Ang layunin at misyon ng aklat na ito ay para magbahagi at magpahayag ng ebanghelyo sa buong mundo ng Espiritu Santo lang ang nag-iisang banal na Ama at Espiritu at nag-iisang Diyos na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao na dapat nating kilalanin, purihin at sambahin sa ating katawan, sa ating puso at sa ating isipan na siyang ating amang espiritual, hindi yung Papa ng Romano Katoliko. Honestly, mga pare ang nagpapatay kay Kristo sa krus. Mga pare din ang nagpapatay kay Dr. Jose Rizal sa Bagong Bayan na ngayon ay kilala sa katawagang Luneta. Ang nagpabagsak sa rehimeng Marcos, kay dating late President Ferdinand Marcos, ay mga pare din. Dahil si Cardinal Sin ang nanghikayat sa mga tao na pabagsakin ang rehimeng Marcos. Honestly, walang idinulot na kabutihan ang relihiyong Romano Katoliko na dinala sa atin ng mga Espanyol, kundi pang-aalipin, paghihirap at kadiliman sa pamumuhay ng mga tao sa ating bansa. Inalipin tayo ng Judas na hari ng Espanya na si Philip II. At bilang isang tinawag ng Espiritu Santo na maging tagapagsalita niya, talaga sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tao na hindi magsisisi, hindi tatalikod sa paggawa ng masama at hindi magbabalik loob sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin ng Espiritu Santo. At kapag lumisa na sila dito sa mundo, dahil
hindi nila pinanatiling sagradong tahanan ng Espiritu Santo ang kanilang katawan at hindi nila inibig at sinamba sa puso nila sa kanilang katawan ang Espiritu Santo na nasa kanilang katawan na siyang kanilang amang espiritual at Diyos na nagbibigay ng buhay sa sarili nila. Pagkus gumawa sila ng mga kasalanan at yung kanilang katawan ay ginawa nilang libingan ng kanilang kasalanan. Ang kanilang katawan ang siyang magiging purgatorio ng kanilang kaluluwa. Kapag lumisan ka na dito sa mundo dahil bumalik ka na ang katawan mo sa alabok, yung mga tao na hindi nagsisi ang kanilang kaluluwa ay mananatili sa kadiliman. Walang buhay. Honestly, ang kaluluwa masasama na lumalapastangan sa Espiritu Santo ay sa impyerno na pupunta. Narito na tayo sa huling panahon. Babaguhin ng Espiritu Santo ang ating mundo kapag nalupig na ang lahat ng taong masasama na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Honestly, yung COVID-19, hindi yan gawa ng mga, kasi yung iba, biniblame nila, yun daw, COVID-19 nagmula sa China. Pero honestly, ang ating katawan ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo. Ang COVID-19, worldwide yan eh. Na halos lahat buong mundo, maraming mga tawang nayanig, natakot. Gawa ng nakamamatay nga tong sakit na to. Pero honestly, parusa yan ng Espiritu Santo sa mga tao. Pero kung ikay may pananampalataya sa Espiritu Santo, hindi ka matatakot. Dahil alam mo na iingatan ka at aalagaan ka ng Espiritu Santo. At alam mo rin sa puso mo na yung buhay mo dito sa mundo ay may simula at katapusan. Kung mamatay ka man dito sa mundo, hindi yun kawalan mo, kundi yun ay kagalingan para sa'yo. Dahil yung kaluluwa mo, babalik na yun sa kaharian ng Diyos Ama at makakasama ka na ni Kristo. Dahil yung ating kaluluwa, espiritu yun eh. Na siyang dapat ipanganak muli sa espiritu para maging kaisa tayo ni Kristo sa totoong nag-iisang iglesia ng Diyos at para yung ating kaluluwa ay maligtas at para tayong ating kaluluwa ay mapalapit sa Diyos Ama na siyang Ama ni Kristo. Ang Espiritu Santo na lumukob kay Birheng Maria ay ang siyang totoong nag-iisang amang espiritual na banal na siyang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Yung mga pare, yung mga paring saserdote na nagpapako at nagpapatay kay Kristo, mga antikristo yun. Hindi sila ang may hawak din ng buhay nila. Ang may hawak ng buhay ng mga taong ito ay ang Espiritu Santo rin. Dahil naging masama ang puso nila sa Espiritu Santo, ang kanilang kaluluwa ay nahiwalay sa Espiritu Santo. At dahil doon, hindi sila patatawarin ng Espiritu Santo at sa oras na ang kanilang kaluluwa ay nagbalik na sa Espiritu para humarap sa paghuhukom, honestly, walang puwang sa langit ang kaluluwang suwail na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Dito sa aklat na to, nahahayag yung politika, ang science, pati yung patungkol sa mga LGBT. Naririto. Ipinahayag ko rito sa tulong ng Espiritu Santo na nasa katawan ko na siyang nagbigay ng kaalaman at karunungan sa akin para magsalita patungkol sa Kanya at ibahagi ang katotohanan na ang mga tao rin, yung mga bakla at tomboy, honestly, mga antikristo rin sila na lumalapastangan sa Espiritu Santo dahil kinakalaban nila ang Espiritu Santo dahil mas pinili nilang mamuhay sa pagkukunwari at kasinungalingan. Hindi nila tinanggap ang katotohanan kung paano sila nilikha ng Espiritu Santo. Honestly, maraming mga pare, mga bakla din, mga pedophilia. At kung magsasaliksik kayo patungkol sa mga pare, makikita nyo, mga pare ng Romano Katoliko, sumasamba sa Rebolto, Santo-Santuhan at Diyos-Diyosan. Yung kay Abraham, yung mga tagapagturo dyan, okay lang sa kanila magpapalit-palit ng asawa. Ilan ang maging asawa nila. Pero nakasasaad sa banal na kasulatan.
Sinabi nga ni Kristo na sagradong tahanan ng Diyos ang ating katawan at dapat nating i-honor ang Diyos sa ating katawan. Honestly, kung anong naging gawa ni Abraham, yun din ang naging gawa ng salinglahi ni Abraham. Nagbibilang sila ng asawa. Hindi nila pinampanatiling sagradong tahanan ng Diyos ang kanilang katawan. Hindi sila makontento sa iisang asawa. Kung kaya sila ay nag-aasawa ng marami. Pero sa mata ng Espiritu Santo, wala yung kapatawaran dahil hindi mo pinanatiling sagradong tahanan ng Diyos ang iyong katawan. Honestly, bawat katawan ng tao ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo. Ang isang lalaki at isang babae, ang katawan niyan parehas na templo ng Espiritu Santo. Kapag pinagbuklod ng Espiritu Santo ang isang babae at isang lalaki, hindi mo dapat yung paghiwalayin. Dahil sa mata ng Espiritu Santo, malinis sila na pinagsama ng Espiritu Santo. At dapat yung mag-asawa hindi maghiwalay. Pero sa mundo nating ginagalawan, maraming mga tao ang hayok at uhaw at gutom sa tawag ng kamunduan at kalaswaan na hindi makontento sa kanilang asawa. Kaya niloloko nila yung kanilang mga asawa at nakikiapid sila sa iba para yung kanilang pagnanasa ay magawa nila. Honestly, yung mga taong nangangalunya, nakikiapid, nagbebenta ng aliw, yung mga sumasamba sa mga ribolto, santo-santuhan, Diyos-Diyosan, yung nagpapatong-patong ka ng asawa, ilan-ilan ang asawa mo, na kaya ka nag-asawa, iniwanan mo yung asawa mo, gawa na may iba, may kapalit kang iba na ipapalit sa asawa mo. Honestly, yung mga tao na naghiwalay, gawa lang ng may kabit sila. Wala yang kapatawaran sa Espiritu Santo. Yung mga tao na